Okay, nagbabalik po ang kapatiran para sa bayan. Ito po ang inyong lingkod, Gerardo Sadsad, isa pong manananggol at kasama ko si Attorney Sherwin Enriquez. Magandang gabi po. Oo, so bago ang lahat siguro, let's congratulate Kuya kasi kapatiran para sa bayan to. Ang nakaraang Annual Communication 2025 and congratulations to our Grandmaster installed, Raul E. Canon Jr. Si noble classmate sa primera class. Ganun ba? Yes. Classmate mo sa Mabuhay Shriner. Anong club? Maharlika? Bamboo ako Bamboo. Siya Maharlika. Hindi ko lang ma-recall kung anong grupo siya. Pero kasi naging high sheriff namin yan sa Maharlika. Magkasama kami sa class. Yes. Hi din kay Doc Arch ng sa Nueva Ecija. Nagpa-practice siya ng resident doctor sa physician, surgeon. Parang gano'n. Yung mga surgery. Parang ganun. Kay Jerry, congratulations din siyempre dun sa outgoing na most worship. Salamat. Hindi ako pwedeng magsabi nun kasi dapat ibang tao. Salamat po sa inyong serbisyo, most worshipful Ariel Tigayanan. And good luck of to course, your next journey, which is vying for the position of party list representative. Meron pa pala ako isa kasi nung last Saturday, 43rd National Convention ng Don Bosco Alumni National Federation. Yes, so, we have a new president in the person of Arnel de Malanta from Don Bosco, Mandaluyong. Congratulations. Congratulations, Arnel. And, sabay pa ng ANCOM yan, di ba? Salamat din kay Sir Pipo. Siya naman yung immediate past president. Godspeed naman sa mga newly installed, elected and appointed officers. Congrats din pala sa ating newly installed and elected Junior Grand Warden, Oliver Co. from the Visayas. So by 2028, sa Cebu naman daw tayo. Masaya yun. Diba? Masaya. Tawid dagat. Tawid dagat naman tayo. Kasi next year, Tagaytay lang Okay. Tawid tawid probinsya. So Tagaytay, tapos meron na bang venue for si Ruel Rivera, Batangas yata, if I'm not mistaken. 2027. Yes, 2028. Tawid dagat tayo, Cebu. Okay. Cebu tayo. Okay. And hi din pala sa aking boss, si Commissioner Benvenido Y. Rubio ng Bureau of Customs, si Deputy Commissioner Ronald Ronel Hombre ng Management Information Systems Technology Group. Okay, so hindi na tayo magpatumpik-tumpik kasi very good ito. Pero bago dyan, Kuya Sherwin, tayo po ay mapapanood sa Metro and Mega Manila sa DWIC News TV Channel 23.2 nationwide. Available kami sa Sulit TV, TV Plus at GMA Affordabox. Available rin po kami sa iba pang digital TV devices sa TV receivers. Mangyaring iscan lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang DWIZ News TV. Okay. So let's get it down. Ang ating guest ay isa pong sundalo, retiradong sundalo, and 2022 awardee ng Metrobank Foundation as one of the outstanding Filipinos who excel or who did, which is beyond excellence. Siya din po ay pinarangalan because of the innovation bilang service innovator because she introduced an Army Aero Medical evacuation capability and even the enhancement of the casualty management system. Namaya malalaman natin kung ano to, although medyo highly technical yung dating, pero she will make it simple para sa karamihan. Para ma-appreciate natin yung, kasi yung benepisyo na makukuha natin. Yes, kasi ang i-address niya nito is yung mga life-threatening na accidents, ailments, kung may nangyari sa'yo na an ordinary people cannot do. Pero napakasimple lang pala, which is yun ang malalaman natin sa kanya. Siya po ay no less than our Colonel Maria Victoria P. Juan, isa pong nurse.
Okay, we call him also Nurse Mimi. Good evening po. Good evening, ma'am. Nurse Mimi. Po sa inyong dalawa, lalo na sa ating mga tagapakinig, magandang gabi po sa ating lahat. Okay, so siguro simulan na natin yung questions na bakit ba tong aeromedical o aero evacuation capability na inintroduce nyo, which made you catapulted to that sabihin natin cut above the rest award, which is very very rare na nangyayari, lalo na sa isang Pilipino. Yes, ma'am. Okay, yung nabanggit niyo po kanina, yung aking napalalunan, yun po yung 2022 Metrobank TOPS or Outstanding Filipino Award. Pero meron po tayong latest, yung pong 2024, yung tinatawag na Global Nursing Award by Aster Guardians. Okay. Kalaban po natin doon ay 78,000 na nurses all over the world. And all over 203 countries. Tayo pong kaisa-isang unang Pilipino na nanalo. Wow. Nanalo po tayo dahil na-recognize po nila yung ating achievements, and one of that is siguro pagiging military nurse ko, kasi yung iba kasi hindi alam yung kung gaano kahirap po maging military nurse. Kasi ang pagkakaiba po nito ay makikare ka sa ating mga kasundaluduhan while you yourselves are put in danger, lalo po kung may labanan, hindi maiwasan, pero normally naman, nilililigtas ka naman ng itong ating mga sundalo. Hindi ka naman pinababayaan, mapunta ka dun sa isang sitwasyon. Pero may mga time kasi na hindi talaga maiwasan. So ito, ma'am, yung mga medical personnel na nasa front line din. Yes, oo. Minsan kukuha ka ng pasyente, hindi maiwasan na meron palang kalaban doon, biglang natamaan ka. O kaya yung mga Air Force nurses natin, pag nagkukuha sila ng pasyente using the helicopter, minsan nagka-crash. Mga ganun ba? So marami pong danger. So siguro dahil dito nakita to ng ating mga nurses sa ibang foreign countries, impressive pala maging military nurse. Pero isa sa kilala talaga po sa akin yung pag-introduce ko nga ng aeromedical system or air ambulance dito sa military. Siguro pwede nyo pakipaliwanag sa mga nakikinig na siyempre ordinary layman po ito, kung ano po ba yung air ambulance. Meron po kasi tinatawag tayong land ambulance. Yun, common na common yun. Yung mga nakikita natin sa kalsada. Pero meron din po tinatawag na by air. Pero napakahirap gawin ito. Una, kailangan mo ng helicopter, which is napakamahal. Kailangan mo ng extensive training. Hindi lang sa ambulance, kundi flying. Yes. So, tapos kailangan mo ng mga gamit na mamahalin din. So ano yung mga nasa loob ng helicopter sa ambulance? Kasi siyempre, bukod dun sa piloto, siyempre, ano pa? Bukod sa piloto, kailangan, of course, may doktor ka, na flight doctor. Hindi kahit sinong doktor. Yes. Alam niyo yung flight physiology. Pati din ang flight nurse. Kasi minsan, kailangan may kasama siya. Minsan din, meron kay mga flight technician. At siyempre, kailangan nandun yung piloto. Yun ang tinatawag na aeromedical team. Pero hindi enough yon. Kailangan may equipment ka. At yung equipment na yun yung tinatawag na en route care na defibrillator, yung pwede kang magising. Yung clear. Ganun. Tama. Oxygen, pag vital signs. Ang pagkakaiba kasi, hindi pwede dun yung blood pressure and hindi mo madinig. Magulo. So, kailangan talagang multiparametric pwede sa taas. Kasi marami pong defibrillator, marami pong vital signs monitor na pag inakyat mo sa helicopter, masisira. Pag iba yung pressure. So meron na tayo dito sa Pilipinas ng ganyan. Wow, ang ganda. So kumbaga itong mga equipment na to ay hindi ordinaryong equipment. Meron pang special pa built para doon sa aeromed. Tsaka isipin mo, kuya, di ba? Sabihin mo na lang, doktor ka, di ba? Magaling kang doktor. Paano kung gumaganon yung helicopter? Kaya mo pa ba yung ginagawa mo? Paano mo i-insert yung needle? Yes. Tama. Marami kasing kakaibang environment pag umangat ka na sa aeroplano. No? Kaya ito yung tinatarget natin. Kasi naniniwala kami, may mga natatamaan kasi mga
o kaya kahit medical emergency na kailangan agad makapunta sa hospital by all means. Yes, Kasi yes. yun lang ang makakapagligtas sa inyo. Kailangan mo i-transport, no? Kailangan mo Yes, yes. i-transport. So, pinakamabilis talaga ay by air. Yes, Kaya yes. lang, dahil nga hindi siya common sa atin, dahil nga mahal, kailangan ng special training, bibihira, if ever meron man. Yes. Another thing that you have to prevent, kasi preventive ito di ba? Hindi naman curative to Pag curative, andun ka na dun sa land ambulance pwedeng, eto kasi, kuya, pag halimbawa, what I understood it, ma'am, Nurse Mimi, na yung sumasagit-sit yung yung dugo. Yes. Oo. Paano mo i-stop yun? May mga paraan ba kayo na Yes. ganyan? Yan, Okay. something like that. Bago tayo sa evac, importante muna yung frontline injury, yung point of injury. Yeah, Diba? yeah, Kasi hindi naman agad, pag na-injure ka, ayun yung helicopter. Sakay Hindi na. naman ganun, sakay na. Kumbaga, paano mo address muna siya? Yes. So, meron kasi sinasabi ko, massive bleeding. Okay. Pag ang artery po ang natamaan dyan, in 4, hindi pa nga abot ng 5 minutes, 4 minutes, tuloy-tuloy yan. Patay agad yan. Pag hindi mo naampat. Yes. So, sino ngayon ang makaka-respond properly? That's correct. Either Oo. sarili mo, kung gising ka pa, o yung kapwa mong sundalo, o kasamahan mo. Yes. So, marami kasing hindi nakakaalam na merong simpleng gagawin kayo para ma-stop to. Lalo na kung ang tama ay extremity, ibig sabihin kamay, paa, doon lang ang tama. Pero dahil natamaan yung artery, tuloy-tuloy na akala. Tuloy-tuloy. Yung Hindi nila agos. mapagilid kasi Yes. ginagawa nila, takpan. Hindi po ganoon. Meron pong mga simpleng pwede kayong gawin doon. Ito ma'am, kasi itong siguro yung mga nakikinig sa atin, ito hindi lang to applicable do sa wounded in battle. Yes. Ito kahit sa everyday na Exactly. buhay That's natin. correct, that's correct. Oh. Oo. Siguro, example nito, ma'am, total, sinabi nyo na yun, Ms. Mimi, yung sumasagit-sit Yan, yung yung- dugo. Anong gagawin niyo po? Anong gagawin? Okay. Una, depende. Kung yan ay hiwa, kasi naghihiwa ka, biglang, Nahiwa. na-slash mo yung sarili mo, may Yeah, mga ganon. yeah. Okay, yung iba, konting slash lang, nagkatong artery pala ang na-slash mo. So, ang tendency mo, paano to? Kung nalito ka na, hindi mo alam kung anong gagawin. Pero ang una mong gagawin nga, isanapin mo kung saan kung hanggat makikita mo, kasi kung slash lang, bababaw lang, makita mo agad. May iba kasi malalim. Okay. Pag mababaw lang, enough na talaga i-compress mo siya. Press ka. Kung ano lang, kung kamay mo, dahil unang-una, kamay, pag wala kang makita, kumuha ka ng itong damit mo, kung may makita ka, basta anything, huwag mo siyang iwanan. Okay. Compress mo lang. Apply pressure. Okay, apply pressure. Pero, kung malalim yan, yes. yan ang matindi. Umuka. Kasi nabaril ka, or nasaksak, o ano. Usually, nung bata kami, mga kalaro ko niyan, yung naghahabulan, nadapa, may yero. Yes. Yun. Actually, bukod sa impalement, iba mo Yes, na to. yes. So, pag malalim yan, kailangang isuksok mo talaga yung kamay mo. Sipin mo yun. Yan, isuksok mo. Siyempre, kung sarili mo, matakot ka siguro, ninenervyos ka, pero yun lang ang makakapag, sa inyo. Kasi hanapin mo kung saan sumisirit yung dugo. Hindi enough na takpan mo lang siyang ganyan. Kasi malalim Yes. Mukhang yung naputol na artery nasa loob. So, isusok mo talaga yung Suksok mo talaga yung kamay Tapos mo. ipipress mo rin doon sa Ipipress loob. mo. Kung may gamit ka, well and good. Kung may bandage ka dyan na katabi mo, Pero well and good. Suksok mo normally, po wala Yes, po yun yan. Talagang i-compress mo. Ngayon, kung ikaw naman ang nakakita ng kasamahan mo, yun talaga yung dapat mong gawin. Kaya nga kailangan handa ka Kailangan may Yes. equipment ka. Kailangan halos nandyan lang sa household o kaya kung nagbabiyahe ka, bit-bit mo siya. So, yan yung mga isa sa mga tinitrain nyo. Yes, oo. Ayun. Ma'am, sinabi niyo pag bit-bit mo, usually, ano ba yun? Yung mga benda, yung mga bandages. Yes, oo. O, sige ma'am, halimbawa, apupunan, wala kang benda. Ano yung mga pwedeng alternative na gamitin? Anything na cloth, na Cloth. absorbent, t-shirt mo, gamit mo, panyo mo, kung anong makita mo dyan, kumot, lahat na ng anything absorbent, ilagay mo na para lang ma-stop. Kasi in 3 to 4 minutes, pag hindi nahinto yun, tuloy-tuloy na talaga. Pwedeng mamatay. Yes. Yung Ang iba kasi, dalhin agad sa ospital, kaso it will take time to go to the matagal. hospital. So habang pumupunta ka ng hospital, you have to stop the bleed. You Yes, have to yes. stop the bleed. Kung massive bleed. So may mga Nurse Mimi na
kahit dito sa mga extremities lang tumama. Yes. Pero kung tuloy-tuloy yung bleeding, talagang mamamatay ka kasi Yes. hindi yung na-heart attack ka, kundi yung nawalan ka ng dugo. Nawalan ka ng dugo. Kasi nga, nagkataong artery. Artery ang natamaan. Yes. Meron namang hindi artery, well and good, enough na yung i-compress mo lang. Pero kung artery, talagang kailangang hanapin mo talaga yung ano. So, ang concentration nyo talaga sa training nyo is yung mga life-threatening. Yes, life-threatening. Hindi yung mga simple, Yes. dahil may mga ibang sangay din ng gobyerno Na nagtuturo. o pampribado na nagtuturo dyan. Yes. Mga ganun. Ito talaga parang pang special scenario na talagang Yes. ibang ano lang, may particular discipline. Yes. Oo, kasi nga, yung karaniwang tinuturo po sa atin is first aid, which is Opo. minor injuries, which is very, very important also. Pero gusto ko lang natutukan din natin yung life-threatening na preventable. Mas lalo. Correct. Kasi minsan sa sobrang dami ng laman ng utak natin, unahin muna natin yung life-threatening, tapos dagdagan na lang natin ng minor injuries, mga fracture, splinting, pang-add-on na lang. So kumbaga, yun. yung sinasabi ni Ma'am, doon tayo sa extreme, Yes. papunta doon sa light. Yes. Kesa Correct. doon lang tayo sa light, hindi natin alam yung extreme. Oo. Kasi napakalaking bagay na sayang may maligtas ka lang kahit isang tao. Sa bagay, kumbaga, Yes, kung yes. handa ka doon sa mga extreme scenarios at ang mangyayari sa iyo ay mga minor lang, Yes. for sure, naka-ready ka dyan. Yes. Oo. Ayun nga siguro, hindi naman, ito siguro practical to ha. Lalo na sa mga lalaki, 'di ba? Sometimes, 'di ba, yung kamay natin di sanitize. So Yes. normal, kailangan natin ng gloves. Yes. Yung sinasabi ni Nurse Mimi na ipapasok mo yung kamay mo na madumi, di ba hindi ka nga mamatay ka sa tetano o kung ano man. Oo. Ito, anyway, let's be practical. Halimbawa, katulad ng mga lalaki, wala naman po kaming gloves. Pero sometimes, nagdadala kami mga protection. Like, for example, condoms. Pwede ba bang gamitin ito as glove? Yes. To temporarily ipasok yung kamay, lalagay mo yun, papasok mo dito sa Ang importante nagbi-bleed. po, ang importante po sa stopping the massive bleeding, Yun. massive hemorrhage, is really to stop it. So by all means, kung emergency, hanapin nyo na any plastic, kung nandidiri kayo, yung iba talagang kasi mahal mo sa buhay. Sabi, ay baka mahawa ako sa sakit niya. Siyempre, normal na iisipin mo yon. Pero kung anak mo yan, asawa mo, ay sige, di bali na, basta kailangan maligtas lang siya. Yes. So, pero kung gusto mo talagang iniisip mo pa rin kailangan protection ako, maghanap ka ng plastic, maghanap ka ng anything, di ba? Basta malinis. Pero it will take time Samantalang Yes. makukuha mo na yan sa sa'yo, kung Yung sakali. damit, yung mga ganun, Sa eh. wallet mo, damit mo, or ano man, di ba? It will take, yeah. Oo. O kaya yung mga, meron kang tissue paper, yung wet na wipes. Wet wipes. Pwede na po yun. Oo. Hindi. Hindi mo Ganun. mapapatay. Kasi wet wipes yun, magpe-penetrate pa rin yun. Iba pa rin yung gloves, plastic. Talagang gloves mag-stop. talaga. Oo. Oo. Pero sabi ko nga, kung mahal mo sa buhay yan, hindi mo na iniisip na Regardless kailangan na ba? protection ito Basta- sa sarili ko, di ba? Yes. Hindi mo na That's maisip correct. Go for it na yun. Oo. Go for it. oo. Maisip mo lang yun pag stranger to. Bakit ko nga ilalagay yung kamay ko dyan? Ang dami-dami niyang dugo. So, kaya nga tinuturo namin talaga, part ng tinuturo namin, have gloves. For you Yes. to have yung bang hindi ka matatakot. Kasi magkakaroon ka ng confidence, ay hindi, protected ako. May gloves ako eh. O di matututo ka talagang tumulong, pero kung hindi, ay wag na, kakadiri. So yung sakit mo or less, tinitrain nyo po, ano po yung mga must bring in order for Okay. you to save lives? Ayoko kasi ng masyadong marami. Yes, dahil malilito yes. sila. Yes. Kung if there is one thing na pwede mong ilagay doon is compressed gauze. Okay. Gauze, okay. Ay, mahirap hanapin yon. Apo. Compressed Compressed gauze. Oo. Yun yung pag naka-compress yun. Pero pag tinanggal mo, lolobo, tapos Nag-i-spread. mahaba. Yeah, mahaba. yes, Very, yes. very absorbent. Pero kung wala, enough na, bumili ka lang sa Mercury ng mga gauze. Gauze lang. Simple gauze. Nabibili mo lang sa Mercury. Damihan mo na lang. Opo. Yun na lang ang gamitin mo. So, walang rason na wala kang gamit. Kasi these are available on the market. Just basta importante lang talaga. Over the counter lang gloves siya, at oh. saka gauze.
Yung gloves and gauze. Yeah. GG, madali lang. Para ma-stop yung bleeding. Yes. If you have, lalo na gloves, napakalaking nun. Kasi it will give you really to confidence to help even strangers. Kasi you are protected. Ano ba naman yung isilid mo lang sa wallet mo kung lalaki ka? Tsaka lalo ngayon, di ba, may mga compact na mga gloves na. Oo, nakalagay lang sa sachet, tapos pag binuksan mo, gloves pala yun. Oo, diba? Ganun. Ang galing. Magbabaybay ka nga lang sa daan, may makakita ka marami aksidente, di ba? Minsan, gusto mong tumulong, pero ayoko nga. Kasi parang ang daming nakakalat na dugo. Pero kung kung may gloves ka, hindi, tulong ako. Kasi alam ko gagawin. Alam mo gagawin. Yun, oo. Anyway, this is, alam natin, may aksidente nang nangyari. Pero, ano naman yung mga programa nyo? Kasi nakita ko doon sa, medyo highly qualified kayo eh. Yung Nursing the Environment Program. Ano naman po ito? Nursing the Environment Program naman po. Kasi nurse ako. Opo. Naintindihan ko ang impact ng environment sa kalusugan ng bawat tao. So, lalo kung madumi ang tubig, kung hindi magandang hangin, polluted, ang laki ng impact sa tao. So, sabi ko, bakit naman hindi nating alagaan ang ating kalikasan? Normal yun na naririnig yun, alagaan ang kalikasan. Pero napaka-general, di ba? So, meron ako nakitang technology, yung vetiver technology. Vetiver. It's a grass. Pag nakita mo, common grass lang to. Parang, grass lang yan. Pero, ang value niya is nasa root system niya. Pag inalagaan po ito, ang haba po, 5 feet. Yeah. Itong vetiver grass na to, pag nilagay mo to sa tubig, nagpi-filter, ina-absorb niya yung mga pollutants. And namin to. This has been scientifically research already. And so, nung nalaman ko to, nakipag-tie up ako doon sa isang certified vetiver developer or planter. Yun. So, nag-tie up kami. So, halika, tignan nga natin, ayusin natin yung isang area dito, yung sa Pasig River, dun sa may Pasay. Tignan natin, gawin natin programa. Tapos, i-tie up ko dun sa Barangay Lifesaver. So, at the same time, ang maganda doon, nagpo-propagate ka ng vetiver grass, nalilinis yung tubig habang nagde-develop siya. At the same time, pag mature na siya, pwede din siyang gamitin sa soil erosion. Ang dami di ba? Plus, habang pinaplant mo, yung community na nagpa-plant nun at nag-nurture nun, binibigyan ng madaling mabuhay po ito, yung vetiver. Napakadali, kasi kahit saan mo po ito ilagay. Basta lang may araw. Yun lang ang niya. Kahit ulan, tubig, sand. Ano to, common po sa Pilipinas yan? Baka naman kinukuha pa, in-import. Actually, dati, in-import po to initially dun sa India or sa Thailand. Then, pero ngayon, pinopropagate na siya. So, So, sa halamanan sa circle, baka meron yan. Yung malamang, naririnig yung vetiver perfume. Ang dami siyang, actually, marami siyang. Maraming gamit. Wow, okay. Mahal ang vetiver. Kakaiba yan, kakaiba. Yun. So, pero ang focus lang nitong sa amin. Naiinom din po ba yan? Halimbawa, kung sakaling, sige, nalanta na yan na gawin mong parang turmeric. Pwede gano'n ba siya? Pwede bang gano'n? Merong mga anecdotal reports, pero I do not recommend kasi wala pang scientific basis. Yes. Although may ibang ginagawa, pinapakuluan na nakikita anecdotal nilalaga nila, tapos anong ginagawa po? mamala yung rayuma, yung pain sa rayuma. But these are anecdotal reports. Yes. That's correct. Siyempre, alam natin si Nurse Mimi, scientific to Siyempre, sa alternative, medyo tayo dyan. Pero, yung environment talaga, nalilinis niya. So, I've seen so, pwedeng itanim yan sa kanal o kung saan man para makuha niya yung Kailangan lang ilagay siya sa isang kawayan para siyempre mag-float kasi lulubog siya So, may ginawa namin siyang parang billboard, water billboard ang tawag. Pinorm namin into a word like clean the river, mga ganon. Pwede siya water billboard pag nilagyan mo ng drone, makikita, clean the river program. Okay, Kuya Sherman, time check muna tayo siguro. Time check po muna tayo, 7:25 p.m. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan at kasama pa rin natin ang ating Army Chief Nurse at
Colonel Nurse Mimi. Okay, para diretso mahaba yung Maria Victoria P1, no? Haba eh. Kaya Si Ma'am Nurse Mimi. Mimi. Oo. Siguro kanina tanong na natin yung Nursing the Environment Program. I-connect natin ito sa B1 o yung Barangay Lifesaver, which talk with nursing the environment. Yun. Paano po ba yon? Anong ibig sabihin nun po, Nurse Mimi? Okay, ano po yung correction lang dati po akong Army Chief Nurse. Meron na po kasi bagong Army Chief Nurse. Okay. Baka mamaya sabihin ako, nagkiklaim ako. Okay. Anyway, going back, yung B1, it is an acronym for Barangay Empowerment on Nursing the Environment. Ayun. Two-prong po ang big sabihin nun. Yung Barangay Lifesaver Program, kailangan magkaroon ka ng training for that. And also, yung Nursing the Environment using the Vetiver technology. Yes. So, na-mention ko na about Vetiver. So, ito namang Barangay Lifesaver Program is a short, very, very short training. At Okay. least mga 2 to 3 hours lang. Kasi nga, nag-focus lang ako sa very basic na kailangang malaman ng isang regular na community citizen. Right? Okay. So, yun nga. Ang focus lang natin dito ay yung 2 preventable deaths, which is cardiac arrest, turuan lang kayo mag-CPR, at saka yung simple CPR, hindi yung basic life support na meron pang AED. Medyo mahirap kasi yun Kailangan mo ng Yes. matinding training doon So, yung simple lang na biglang may nag-collapse sa harap mo, anong gagawin mo? Habang dinadala mo sa ospital. At least, Okay. for some reason, may ginagawa ka. Okay. Okay. Yung isa nga doon yung massive bleeding. Kasi marami po tayong namamatay na hindi pa nila dapat ikamatay. Kasi mape-prevent nga kung may ginawa lang sana yung ating kasamahan, itong mga citizens natin. Okay. Ngayon, yun po yung tinuturo namin. Disclaimer lang Baka Yes, yung yes. disclaimer lang na pag hindi naman kayo naturuan ng paano, kasi mamaya sabi, susuksok mo lang yung kamay mo, nangyari nasa katawan. Isuksok mo na lang, ay bawal po yun. Wag kayo magsusuksok ng kahit sa sa katawan. Pag may Extremities tama. lang. Extremities lang po. Opo, Wag sa leeg. Kaya mahirap may magsalita pa biglang, ay, sinabi ni Ma'am Mimi, kailangan tusok mo, kahit anong tusok. Isa rin po, pag minsan may impalement na dinatawag, di ba? May naiwan. Yun. Ayun, yun. May stick Nasaksak. ng banana cue. Mga ganun. Oo. Di ba Oy, nakikita nyo nasaksak. sa TV? Nawala Pag nasaksak, tinatanggal. Hindi po pwede yon. Huwag nyo pong tatanggalin kung ano yung nakasaksak na. Oh. Kasi minsan baka yung pa yung nakatulong na maampat yung dugo. Pero kasi Okay. pag tinanggal mo, bubulwak. Bubulwak, correct. So hanggat maaari, huwag nyo tatanggalin yun. Dalhin nyo agad sa pinakamalapit na hospital. Yun lang ang magagawa nyo. Huwag nyo i-manipulate, huwag nyo tanggalin, i-attempt na kita mo, no? As is lang muna siya. As is, Kung as kailangan is. i-secure nyo na nandun pa rin siya. Okay. Yun yung mga yun. Yun yung mga tinuturo sa Barangay Lifesaver Program. At saka yung nga kung... Ayun sa mga bullet po, nurse, yung halimbawa, binaril, ano yun, nandyan siya. Pabayaan nyo lang. Huwag yung pabaya. Kasi ang hahanapin nyo again, massive bleeding. Kasi Okay. wala na kayong magagawa. Yung kung fracture o mahirap na, hindi naman madali ituro yon. Kasi Opo, mamaya magturo ako, mali-mali gawin, di ba? Opo. At kailangan talaga extensive training noon. So, ang gagawin nyo talaga is ampatin. Yun lang, focus nyo. Ampat. May dugo ba na matinding dugo, May iba kasi, natural na Tumutulo dumadaloy. lang. Pero, pwede pang maitakbo. May iba Yes. kasi, pag artery, paano mo lalaman pag artery? Opo. Pag sumasabay sa pulso, boom. Oh. So parang bumubulwak. yung paglabas ng Bumubulwak. Bumubulwak. Tapos Okay. talagang ang dami-dami Ang lakas, na. oo. Makikita mo na, sobrang dami na. So, you have to do something. Yun Oo. nga. Pero ngayon nga, sabi ko, either i-press nyo, yun lang yung pwedeng itakbo nyo na. For habang wala pa kayong training. Opo. Habang wala. Ngayon, kung gusto nyo, i-google nyo na may Stop the Bleed program. Kung gusto nyo tumulong, matuto talaga. O Okay. kaya, kung merong Barangay Lifesaver program sa community nyo, join. Kasi madali lang naman po yun. Speaking of cardiac arrest, ano naman yung mga simple way of doing it? Halimbawa, may nag-collapse dyan. Paano yung the way you Okay. kasi Pag- nasa TV naman tayo ngayon, oo. nurse. Pag eh. may
nag-collapse, una, tignan nyo, baka nag-collapse lang yan kasi lasing. O, di ba? Kasi nag-CPR kayo, lasing lang pala. Lasing lang o pala. kaya, Okay, nahilo, o Okay, hindi naman. okay. Ang tinuturuan namin sila kung paano yung look, feel, and listen, di ba? Tignan nyo kung humihinga. Makikita mo naman, humihinga ba? Saan tinitignan dito Hindi, po ba? nakikita Sa mo, chest. di ba? Ikaw, sa nakikita chest. mo sa Yes. chest. Kasi usually nakahiga yan eh. Opo. Tinitingnan mo kung nag-rise and fall ng dibdib. Okay. Okay, minsan ididikit mo yung pisngi mo dun sa ilong, di ba? Tama. Opo, Ganon. tama. O kaya, ayan, tapos yung kung may pulse. Ang hirap kasi ituro yan namang hindi hands-on, di ba? Opo. Mahirap ituro sa TV. Correct. So, usually dito yan, kung may pulse. O kung wala, start ka na ng CPR. Oh. Meron din po yung hindi mahirap ituro sa TV, pero napakasimple lang po ko ituturo. Para ang gagawin mo, yung CPR na yun, hindi po yung pampagising ng puso. Ang gagawin po niya, ipapump niya yung puso kasi nandito nang gagaling yung dugo, di ba? Opo. Ito yung nagpapump para yung dugo punta sa brain, punta sa organs, para hindi mamatay yung brains and organs natin. Kailangan nila ng oxygen. Correct na po. nagta-transport galing sa dugo. Yes. So, kailangan mong continuous yung dugo. And the So, only ang way pinapump to mo dito yung puso. Yung puso. Ikaw Okay. yung So, yun yung nagpapump. pinapump mo. Ini-squeeze mo Minamanual siya. mo siya. Oh. Yes. Oo, kasi akala ng iba, ay, ginagano mo, ginigising mo yung puso. Hindi mo ginigising yung puso. Pinapump mo yung puso externally. Ikaw yung nag-iipit para mag-squeeze siya, tuloy-tuloy pa rin dugo. So, yun yung galing, nun. Di ba? Yun yung logic niya pala nung... Yun ang logic niya. So, kailangan, within 5 minutes, kailangan makarating siya sa hospital. Kasi siyempre, may gagawin sila sa hospital. Yes. I-relate nila. So, while on your way, pwede mong ginagawa yun. Yes. Kasi ganito na-encounter namin kasi nasa emergency room ako. Yes. May nag-collapse, nag-stop na daw, hindi daw humihinga. Ilang minutes na? 30 minutes. Anong ginawa niyo? Wala. Ano pang magagawa namin? Tagal na. Usually 6, 5 minutes. Pag wala talagang dugo, mamamatay na siya. Ito ma'am, ito medyo common din to sa Yes. yung choking. Yes, Yung that's good. nabilaukan, yan, mga Yes, ganyan. oo. Tinuturo din namin yan. May very simple, kahit sa bata, pwede mong ituro yan eh. Oh. Sa mga bata. Kung paano, Heimlich maneuver ang tawag doon. Heimlich. Para lumabas yung tinuturo din namin yan doon sa Barangay Lifesaver. These are easy to teach. Yun pala Yes. Kaya ito yung mga preventable nga eh. Na kung may ginawa ay nakaka-encounter naman nito, hindi naman hospital. Correct. 'Di ba? Ordinaryong tao. citizen. Yes. Kasi later on papapasok yung ospital pag na-transport na sa Yes. By that time huli na. Pag nawalan ka ng hininga, 5 minutes lang 'yun. At saka karamihan ng namamatay yung on transport. Exactly. Oo. Yes. Hindi tapos isisisi mo dun sa ospital. Kaya nga Parang dead on arrival kaya yun. nga, too late na. Kaya doon ko nakita, importante talaga empower ang community. Nasa kanila talaga. That's Kung correct. ma-empower sila, ang daming maliligtas na tao. So kumbaga ma'am, yung mga basic na training na sinasabi nyo, all in all, mga gano'ng katagal yan? Ay, mabilis lang po. Mabilis. Kasi we made it easy. Yun. We Yes. made it, kasi talagang tinignan namin ano ba yung mga programa dyan? Yung easy lang pang Pilipino. Yung lang may Yes. gamit na common lang dito, yung mabibili lang dito sa ganun po namin ginawa. So basic training, yung mga gamit ma'am, basic lang din. Basic lang din. Oh. Oo. Kasi Sipin mo, no? yeah. Kasi pag complicated mo, minsan pag natuliro ka na, ano bang unahin ko? Ano nga bang tinuro sa akin? Ano ba yung first step? Pero kung simple lang ang tinuro mo, simple lang ang gamit mo, mas madaling ma-recall. Tsaka yung sinabi mo kanina, Kuya Sherwin, na-choke, di ba? Oh, yung choke. Wala ka namang gamit nun eh. Wala kang gamit Ilalak doon. mo lang siya sa Technique lang yung kailangan mong pag-aralan. technique Para lang yun. lumabas Oo, yung para lumabas siya. Ang Napakalaking galing, bagay. Ang galing. Oo. Tsaka yung pag-squish ng puso, wala ka namang gamit doon. Kundi Wala yung rin. palmo lang Technique yata, technique Oo. lang. Palm lang, oo. The way how to do it. Siguro oo. parang kailangan mo lang doon yung rhythm. Rhythm, tama ka, rhythm, importante yan. Tsaka Okay. yung quality. Kailangan mga ilang inches siya talaga na bababa yung Kasi iba kasi, ganun lang. Tapos kailangan mag-rebound. Yung iba kasi, hindi pa nga umaangat, gigil na.
Hindi pa na-expand yung lungs. Ganun. Pero not to the point naman na ano yung ribs, di ba? Pababali. Hindi, sometimes kasi Good Samaritan, di ba, sinasabi nila na hindi mo na iniisip yun, iniisip mo na lang yung magising siya. Oh. Mabuhay siya eh. Di bali ng bali yung ribs, Pero buhay ka kaila- naman, yeah. parang gano'n. Pero kailangan talaga. Aray ko. Pero kailangan talaga mag-training ka. Hindi naman po pwede, nakita ko lang sa TV. Ganun pala yung gagawin. Oo, ganito pala yun. O sipin mo yun, ha? Ngayon ko lang nalaman kay nurse na inches yung bababa, hindi lang yung parang ano lang, para ka lang babalik siya, magre-rebound. Oh. Dapat babalik siya dati, hindi yung ganun-ganun. So yung pressure Kasi mo nasa mag-expand center, siya. nasa Oo, center. Oo. Xiphoid process nga yan. In Xiphoid, between the, oh. ano yung nipples, Opo. in between, lagay mo lang to, tapos straight yan. Tapos ganun. Oh, hirap ano? Luluhod ka talaga kasi usually Yes, nandiyan yes. siya sa baba. Pero yung iba mouth resuscitation, how do you do that? Yung Alam niyo mouth-to-mouth, naman ba? yun? Opo. minsan hindi na namin tinuturo. Sa lay person sa nurse. Sa lay, oo. Pag lay Sa person nurse, pwede, oo. Kasi madaming process, maraming procedure. Minsan nalilito sa, unahin ko. Importante talaga compression. So kahit walang mouth, Basta yung... Kung alam mo. Alam mo. Pero kaysa wala kang gawin, kasi iba Oo. kasi, ay hindi ko alam lahat, wala akong matandaan, you must do something. So, i-anong pa natin, idiretso pa natin kasi summer po ngayon eh. Yes. Maraming nagbi-beach, Yes. maraming pupunta sa swimming pool. So, yun, yung mga biglaan, nalunod na lang, ganyan, same din po ba Yes, ang concept? oo. Bago mo sagutin, umiinit na yung usapan natin. Oo nga eh. Magka-time check po muna ulit tayo. 7:44 p.m. Hey, siguro bago tayo bumalik doon hi muna kay Arnel M. Serapica. Lumalaban po siya sa mayor sa Taguig City at saka si Alan Minjola Serapica, congressman naman po. Hi po. Okay, so balik tayo sa Lifesaver Barangay Life Saver program. Kanina nabanggit ko kasi yung choking mo kanina, ngayon yung mga pupunta naman sa dagat at kung minsan yung hindi naman sinabing hindi marunong lumangoy kundi nagkataon lang. Oo, na anuhan ng tubig. So that's part of choking din o asphyxiation matawag noon, something like that. Ano mga ginagawa dito, Doc? Nurse. Actually, pag titignan muna agad kung humihinga ba siya, o normally hindi nakakahinga kasi nga Tama po. parang choking nag-stricture na yung kanyang hindi na makakahinga. Opo. Minsan may mga pulso pa yan Kung may pulso siya, wag ka na mag-cardiac compression, kundi diretso ka na mouth to mouth, tinatawag. Again, may style po yan. Hindi agad na ituturo ngayon lang, pero pwede nyo po siyang mag-enroll sa basic life support. Actually, 4 hours lang po yun. Kung gusto nila talaga 4 hours lang, mag-enroll lang sila. Any Yes. basic life support. Pwede sa Red Cross, pwede yung American Heart Association. Ang dami na pong naglipana ngayon. Para kung gusto nyo talagang matuto, para extensively kasi mahirap Yes. ituro sa TV Yes po, yes po. Pero napakadali lang siyang matutunan. Pero napakalaking bagay. Unahin nyo muna magpaturo doon. Yung mga kababayan natin, unahin nyo muna matuto ng basic life support, Stop the Bleed program. Ito pa yung unahin nyo bago kayo, lalo pa ngayon sa mga magbakasyon, para alam nyo kung anong gagawin kung may mangyari man sa iyo o sa pamilya mo. Pwede mo bang gawin yan, nurse, sa sarili mo rin? Just in case, halimbawa, kung kaya mo pa, syempre, yung medyo Kung cautious ka, yung cautious ka, nagsisikip na yung dibdib mo, pwede mo bang Hindi, mahirap. Oo, mahirap. Hindi ko rin masabi kasi wala pa ako nakitang kwento na about that. Yung iba, pinipit-pit yung sa mga upuan. Oh, okay. Ginagano nila. Pag mag-isa lang talaga, kung desperado Yes, ka yes. na, at least do something. Kahit Yes, paano. yes. Correct. Kasi kung alam mo yung concept na kailangan ipitin to, tapos kailangan pag ganun. So, somehow, malalaman may mo. tulong ng konti. Oo. Alam mo kung anong gagawin, kung anong gamit ang pwede mong gamitin, kasi alam mo na yung konsepto. Kaya ka-importante talaga ang training. Oo. Siguro, i-expand natin ng konti kasi si nurse naman po si Colonel. Ano ba yung cardiac arrest? Marami bang cause yan? Yung, sometimes yung parang may nakadagan ba dito o yung may pinprick na tinatawag? Yeah. Ano ba yung mga klase na life-threatening? Yeah. Kasi may mga cardiac arrest na, akala mo cardiac arrest, hindi pala, parang
kulang ka lang ng inom, di ka lang nainom. Nasikmura ka lang, mga ganun po. Opo. Yun, na sa aking kaalaman bilang nurse, Opo, ang pagkaintindi ko po sa cardiac arrest, kasi mas maganda kung doktor ang nagsasalita, pero Yes. nag-stop lang ang heart. Nag-arrest. Oh. So, ang pag-stop ng heart, pwedeng because of toxin, because of injury, because of illness. Yes, So, maraming bagay pwede mag-stop ang heart. Kaya, anong cause? Bakit nag-cardiac arrest? Dahil ba may sakit siya sa puso? Dahil ba nalason siya? Nalunod siya? Nasaksak siya? So, marami pong, ngayon, dapat alamin, anong cause? Bakit nag-stop? So, yung sinasabi ko nga, yung meron ka bang magagawa? Kung massive bleeding ang cause, may magagawa ka. Pero yun nga, pag massive bleeding, nag-stop na, mahirap nang i-revive yun, di ba? Kasi massive. Kailangan, lang talaga, yung stop the bleed. Okay. Yes. Pero, habang gumagalaw pa yung, siyempre, yung puso na may pinapampa. Parang ganun. May iba naman yung tinatawag nila na ACS or acute cardiac syndrome, yung bigla na lang nag-stop kasi na-collapse. Kung witness siya, ibig sabihin nakakita, importante kasi yon para mabilang mo na, kakakollapse lang niya. Less than 5 minutes, may magagawa pa ako. Okay. Pero kung hindi witness, sabihin, pagbukas namin, matigas na siya, hindi namin alam kung kailan. So, hindi mo malaman na 5 minutes lang ba? O 30 minutes? O 1 hour? At least kung... Kasi napakalaking ng window ng time Yes, window. yes. Pag 8 hours na, mahirap na i-revive yan. 8 hours na, matigas na yan. Pero kung 5 minutes pa lang, kami magawa ka pa. Yun. Kaya importanteng witness tsaka assuming hindi siya witness, pero paano malalaman yun kung kaya pa? Actually, definitely pag matigas na siya, at least kahit pa paano makita mo naman, di ba? Yes, kung di pa matigas. Pero kung mainit-init pa siya, Opo. hope ka na lang na siguro pray to God, less than 5 minutes. Kaya pa. At least habang dinadala mo siya, tendency naman dadali mo siya sa hospital, right? Correct. So at least may ginagawa ka, mag-compress ka para ng ma-save pa siya. Para ma-save pa. Oo. Ayun. Yun ang maganda. Kung alam mong gagawin mo, kahit papaano, it doesn't matter anymore kung ilang minuto siya, at least may magagawa ka habang dinadala siya sa hospital. Kasi baka merong chance talaga, bagong-bago pa lang pala to, na timingan mo. So, at least you did something. Yes. Yung mga hemorrhagic accidents like internal ang bleeding. Ang stroke. Internal. Yung stroke kasi yung tinatawag nila, pag sa stroke sa brain yon. Pag dito naman MI na tinatawag nila, dito naman sa heart. Nag-stop ng heart. So, yung hemorrhagic blood vessels natin, yun ibig lang sabihin blood vessels natin, either pumutok siya o nabara. Okay. Pag pumutok, hemorrhagic. Okay. Diba? Pag nabara, ischemic or yung may mga nagagawa ba yan sa... Yes, ang magagawa mo talaga diyan. Hindi wala magagawa yung nandoon. Ang magagawa niya, itakbo niya sa ospital. Kasi pagdating sa hospital within 2 to 3 hours, may magagawa pa sila. Kaya importante talaga kasi may nilalagay na gamot, ina-assess siya. Yes. Kaya yung pinakamagandang gawin mo is itakbo mo agad sa ospital. Siguro ma'am, with all your expertise, your experience, ano yung mensahe mo na pwede i-share doon sa mga nakikinig sa atin? Yung mga barangay leaders na ano yung mapapayo nyo sa kanila o anong message sa kanila? Okay, sa ating mga kababayan, usually po 90% of death happen before they reach the hospital. Correct. And 25% of these are usually preventable. Kaya the life of your mamamayan is nasa hands nyo po. All you need to do is train. Train lang po. Marami po. Kung hindi po ako magte-train sa inyo, marami pong pwede mag-train. Basic life support, Stop the Bleed program, marami pong programa sa Pilipinas. Madali. It will just take a few hours. Hindi nga whole day to Few hours lang po to. Ngayon, kung you really... Tsaka may mga libre. May mga may mga libre. Tama. Na kasi Red Cross, madami po. Yes. Just take that time. Unahin nyo po yun. Kasi para to sa kalusugan at buhay ng mga mamamayan. As a sundalo, siyempre, sa marami yung nahaharap doon, ano yung pwede nyong i-share na experience which nakasave sa ating mga kasundaluhan. Yes. Ang mga sundalo po natin,
tinuturuan po namin sila. Kaya nga po nagkaroon ako ng idea na kung may combat lifesaver, kami na Yes. training para sa sundalo. Kasi alam namin na maliligtas nila yung sarili nila Correct. at kapwa nila. Kasi wala pong nurse doon eh. Wala po silang kasamang That's nurse. correct. Wala That's silang correct. kasamang doktor. Wala silang kasamang ospital. Sila Correct. lang. Sila lang. Sila. So, importante talaga empower sila. So, kaya ang tinanslate ko po yun, paano naman pagmamamayan natin, community. Baka pwedeng ilipat yung kaalaman na to. Kaya, hindi nga mas mahirap to eh. Kasi mas mahirap nga yung sa sundalo. Kasi tuturuan namin i-save nila yung sarili nila habang andyan yung mga Bala. Nagpapalitan na gano'n. Ang hirap nun. Tapos, Correct. Ngayon, wala naman, relatively at peace naman ang community natin. So, mas Apo. madaling maturuan. Yun. Yes. At saka, hindi katulad nun na talagang super life-threatening yun. Oo. Ma'am, kung kayo yung, kung sakali they want to reach out to you. Yes, baka meron po Baka kayo. meron How can kayo. you be Saan ba kayo contacted? pwede mo Tungkol contact? sa Facebook ko, meron ako official Facebook, yung Maria Victoria 1 Facebook. Nakita doon yung aking AGNA awardee, yung Yes. pagka-award ko. So, yun lang po. Maria Victoria 1. Facebook. Okay, taga saan po bang mga Juan? Ang husband ko ay taga Ilocos. Ilocano. Ako ay Tubong Metro Manila. Ilocano. Juan. Juan, Oo. oo. Maria Victoria Juan. 1. Facebook. Okay. Batiin niyo po yung husband niyo. Baka yung mga anak nyo. Opo. Shout Anak out. niyo. Shout out. Shout out kay G1, We have, ang nag-iisa at pinakagwapong PMA Class 94, husband ko. Oh. Si Jean 1 at ang aking mga anak. Si Daniel Retired na 1 rin po at si ang Adrian husband 1. niyo? Yes. Mas nauna siyang nag-retire sa akin. Okay. Ano lang niya yung kanyang 20 years. Oo. Wow. Ano din? Colonel din o Ay, general? Hindi nga siya 20 years lang siya. So, commander lang po siya. Commander. Sa Navy, Philippine Navy. Sa Philippine Navy. Okay. Anak niyo po? Ang anak ko naman po ay freelancer po, animator sa animation. So, ay okay din si Daniel 1 at yung isa ko naman si Adrian 1. Estudyante pa sa Lasal. Walang nagmana. Ayaw makipagsabakan. Ang hirap ng buhay, sundalo. Buhay pero sundalo. napaka-noble po nila. Paghahanga po kami ng lahat ng sundalo. Kaya nga po kami nag-nurse at nagsusuporta sa ating mga sundalo. Wow, okay. Kuya Sherwin. Ako, shoutout lang sa mga anak ko, kay Sofia, kay Shane, kay Sean, and kay Sanity. Okay. Kay Ian naman, Emil, and Shane also. Magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Ang next na program, Pangga Ruth Abaw Live with Pangga Nika Abaw. Okay, to God be the glory. Maraming salamat po. Until next week po.